Ayon kay Val, pag hindi binura ni MG ang kanyang content ukol sa kanila, burahin mo makagagawa ng content mo sa Kalingap. Kung hindi, madadamay ang asawa at anak mo. Makikita nyo po very clear na idadamay niya daw ang asawa at anak ko sa nangyayari na ito. This is a grave threat. So yes, kakasuhan ko ba si Val Santos Matubang? Yes. Ayon kay Val, pag hindi binura ni MG ang kanyang content ukol sa kanila, burahin mo makagagawa ng content mo sa Kalingap. Kung hindi, madadamay ang asawa at anak mo. Dito mga kahombre ko, ito po nakakatakot sa isang banda. Para sa isang tao o isang matanda na i-threat ka ng ganito, ito po ay nakakabahala. Kaya ako ay lumapit na sa PNP upang i-blatter ang tao na ito. If ever something happens to me at sa pamilya ko, mga kahombre ko, this must be the evidence na si Val Santos Matubang ang may kasalanan ng lahat. Makikita nyo po very clear na idadamay niya daw ang asawa at anak ko sa nangyayari na ito. This is a grave threat. So yes, kakasuhan ko ba si Val Santos Matubang? Yes. Deserve mo yan. Alam mo kung bakit, Val? Dapat nag-isip ka. So tama lang nakasuhan natin si Val Santos Matubang. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Makagwapo. Adonis men. Mga kaibigan, mga kalingap, mga ka-Adonis, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay hindi para direktang atakihin si Makagago. Magbibigay lamang po tayo ng mga puntos, mga bagay-bagay sa kung ano talaga ang nangyari. Papaanong nangyari na yung content ni Makagago WhatsApp Man ay humantong sa demandahan? Ano ang mga naging deciding factor? Ano yung mga contributing factor para magkaroon ng mainit na sagutan na humantong sa demandahan at officially nga na idinemanda ni Makagago WhatsApp Man ito pong si Kuya Val Santos Matubang. Ano ang mga dahilan? Bakit nasabi ni Kuya Val ang mga katagang yon na madadamay ang pamilya ni Makagago WhatsApp Man? Si Kuya Val ba talaga ay may kasalanan? Si Makagago ba ay tunay na biktima ng pagbabanta sa kanya at sa kanyang pamilya? Posible ba na maging guilty si Kuya Val? At posible din ba na mabutasan natin si Makagago WhatsApp Man? Itong ating pong vlog ay paglilinaw lamang, hindi para atakihin si Makagago o itolerate si Kuya Val sa kanya mga sinabi kung siya man ay mayroong pananagutan, kung siya man ay mayroong pagkakamali. Titignan lamang natin dito kung ano ang tunay na nangyari at kung ano pa ang susunod na mangyayari. Guilty ba si Kuya Val o mapapawalang sala? Ano ang mga dahilan kung bakit may laban si Kuya Val at pwede pang mabutasan ang kaso na isinampa ni Makagago WhatsApp Man? Di okay. Tandaan po natin, karapatan ni Mr. Mark Jason Makagago yung kanyang gagawin na pagsasampa ng reklamo. Kung sa tingin niya man, siya po ay na-threatened, natakot o nag-alala dito sa sinabi ni Kuya Val. Banta po ito. Hindi mo alam kung anong klaseng damay ang ibig niya sabihin. At tandaan nyo, galing po ito sa isang matandang tao. Ito po nakakatakot sa isang banda. At karapatan din naman ni Kuya Val na ipagtanggol ang kanyang sarili base na rin sa mga pangyayari na ating pong nakita. At alam ko rin na maraming nag-aalala na mga taga-suporta ng Kalingap para dito kay Kuya Val Santos Matubang kung ano ang kakahinatnan ng kaso na isinampa sa kanya. Subalit, sa pagkakataon na ito, gusto ko kayong bigyan ng pag-asa na huwag kayong mag-alala sapagkat sa tingin ko, may tsansa din naman na malusutan ito ni Kuya Val at pwedeng mabutasan ang kaso na isinampa ni Makagago WhatsApp Man. Sa anong dahilan? Yan ang aking ibabahagi ngayon sa inyo at kayo na po ang humusga.
para naman mapanatag ang inyong kalooban at ang inyong isipan ay mapahinga. Doon, ikaw naman! Doon sa sinabi ni Makagago WhatsApp man na threat sa kanyang pamilya. Kung ito man ay taus-puso at si Kuya Bal ay may kapasidad para seryosohin at gawin talaga yung threat na yan sa pamilya ni Makagago WhatsApp man, sa tingin ko, may pagkakamali dito si Kuya Bal. Kung yun talaga ang kanyang intensyon, kung yun talaga ang kanyang intensyon, at alam po natin kung ano ang tama sa mali, at ito po ay hindi natin itinotolerate. Subalit ibig ba sabihin nito, Direk Noelsa, talagang may kasalanan si Kuya Bal? Sa tingin ko, sa aking opinion, this is an honest mistake. Maaari pwede nating masabi na reckless yung ginawa ni Kuya Bal, yung kanyang pagsasabi at pagbigkas ng mga kataga patungkol sa pamilya ni Makagago WhatsApp man. Subalit ang katanungan dito, talaga bang papasok sa grave threat itong sinabi ni Kuya Bal? Sa tingin ko, mahina ang kaso na ito sapagkat mayroong mga contributing factors, mayroong mga instances, mayroong mga basis kung bakit sinabi ito ni Kuya Bal. Mayroong pong provoking factors kung bakit nakapagbitaw ng ganito si Kuya Bal. Sapagkat hindi naman kikibo, hindi naman magsasalita ng mga ganong klaseng pananalita si Kuya Bal kung hindi siya nasaktan, kung hindi rin nadamay ang kanyang pamilya. Ibig sabihin, mayroong rason na hindi lamang basta-basta na nagsalita si Kuya Bal against kay Makagago, against sa kanyang pamilya na nagresulta sa grave threat. Ito po ay mayroong dahilan, may mga rason. At yan ang isa sa mga titignan kapag umuusad na po ang kaso. Ano sa tingin nyo ang mga bagay kung bakit na-provoke si Kuya Bal? Kung bakit siya nakapagsalita ng mga ganon? Sapagkat sa pagkakaalam natin sa sinasabi ni Makagago WhatsApp man, siya daw po ay nagbasa lamang. Ibig sabihin, wala tayong karapatan mag-react. Hindi tayo dapat magalit. Hindi tayo dapat nag-content. At hindi dapat nasaktan si Kuya Bal. Dahil ang ginagawa lamang ni Makagago WhatsApp man ay magbasa. Is it? Magbasa lang ba talaga? Tingnan nga natin. Sapagkat sa pagkakaalala ko, hindi pa naman ako makakalimutin kahit papano. Ang nakalimutan ko lang kung ilang mga chicks na ang aking nasaktan. Sapagkat alam nyo na, guwapo man. Guwapo man. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan. Sabi ni Makagago WhatsApp man, nagbasa lang daw. Siya ay nagbasa lang daw ng mga komento. I don't think so. Sapagkat sa umpisa pa lang, ito yan. The biggest groomer, mga kahombre ko. The biggest clown. Legendary clowns, mga kahombre ko. Kalingap! Rab! Team Kalingap! Palakpakan ang mga putang inhihan. Negative agad ang impact kahit sabihin pa natin na intro lang yan sapagkat hindi lahat ng mga nakakabasa naiintindihan ng iyong intro. Ang unang papasok sa kanilang isipan na yung iyong content may negative impact agad sa Kalingap sa umpisa pa lang. At hindi lang yan. Ito pa sa sinasabi mong nagbasa ka lamang. Very matandang manyakis vibe. Not to mention yung poverty porn. Pero medyo conflicted ako about that kasi legit naman na tinutulungan nila yung mga binavlog nila. Pero pinagkakakitaan din nila yan for sure. Yes, definitely. Sa views pa lang sa YouTube, panalo na yan, mga kahombre ko. Ang dami kong nasabi kasi ayaw ng nanay ko na nagko-comment ako tungkol sa poverty porn, ang taas ng views. Malamang laki ng kita nito. Totoo yan. Totoo naman yun. O di ba? Mayroon kang mga side comments. Mayroon ka pang mga tipong parang follow up. Ang galing mong mag-basketball. Sablay na sana yung mga sinasabi ng mga nagko-komento pero pinalo up mo pa. Hindi pumasok ang bola. Pumasok yung bola ng sinasabi ng mga nagkomento at ikaw pa mismo ang nag-follow up. Ikaw pa mismo ang nagpatibay para ito ay pumasok, maging counted. Magaling ka naman pala tumapik ng bola na sablay na sana. Pumasok tuloy dun sa butas. At dito nga sa tingin ko, may butas ka. Dun sa umpisa, ano sabi mo? Clown. Ano ba ang definition ng clown? What it signifies. Signifies. Basta yun na yun. Groomer. Ito pang binanggit mo. The biggest groomer. Ano ba ang pakahulugan ng groomer? Ano? Groomer sa hayop, sa aso na i-groom para maging maganda, stylish o mabango? O groomer ng isang tao, ng kabataan na ipine-prepare para sa isang activity na maganda o hindi maganda? Pero mas tumutukoy ito doon sa hindi maganda na pag-groom sapagkat yan ang nilalaman ng iyong content
na sinasabi mong binasa mo doon sa mga nagkokomento na mga anti-Kalingap. Sa makatuwid, itong groomer na ito pumapasok sa negatibong impresyon patungkol kay Kalingap Rab at sa Kalingap. Doon pa lang nahusgahan na ang Kalingap. Kaya hindi mo basta-basta po pwedeng sasabihin na nagbasa ka lamang. It's very sad. Nalulungkot ako. At nababanggit mo habang nagbabasa ka, nakita naman sa video, napakinggan namin, na sinasabi mo ring tumutulong sa mahirap, poverty porn, you are mocking, and sino ang niloko mo, meron ka pang mga memes na ganon, na pang-aasar sa Kalingap. Ang sabi mo pa, dahil sa pagtulong na yan, no? Grabe yung pagtulong, dapat patayuan ng estatwa. Anong tawag mo doon? Compliment ba? Or you are just mocking the Kalingap? At nagbabasa ka lang yan, ha? Galing mo pala magbasa, eh. Ginagamit ang mahihirap. Matindi ang kahihiyan na sinasapit ng mga tinutulungan. Hindi sang-ayon yung mga tinutulungan sa kanilang sitwasyon. Hindi komportable. Talaga. Tapos nabanggit mo na rin dito, syempre yung mga love team, yung ganito, yung ganon, very cringy, very weird. No, merong mga manyakis, keso ganyan, ganito, ganon, ganon. Merong pang nalalaman na paldo, ganito ang kinita. To which, itong mga sinasabi mo na ito, na mga negatibong side comments mo, is complementing, corroborating the comments of the anti-Kalingap. Sa makatuwid, yung ginawa mong pagbabasa ay hindi lamang basta pure pagbabasa, plain pagbabasa. Sapagkat nakakover dito, yung tinatawag nating negative content, malicious na topic. Hindi lamang basta plain na hindi ka masasatisfied, kung hindi ito ay malicious, parang delicious na masarap kainin ng mga anti-Kalingap. Delicious. Pero in fairness naman, sabi mo, kailangan sagutin ng Kalingap yan. Para kahit pa paano, maipagtanggol ng Kalingap, mapasinungalingan yung mga maling paratang, maling impresyon ng mga anti-Kalingap. Sabi mo, kailangan ipaliwanag. Kaso, sumablay ka na naman, may butas na naman. Bakit? Bakit may butas? Sapagkat sabi mo, kailangan sagutin, baka kasi makahanap ka pa. Sabi mo, ikaw hindi yung mga nababasa mo, makahanap ka pa. Ikaw mismo, once na makahanap ka, baka ma-spill mo pa. Ibig sabihin, baka maibulgar mo pa. At baka mas lalong lumala. Lalala ang lalala dahil inispill mo. Dapat hinintay mo muna na sumagot. Sila Kalingap Rab, yung mga Kalingap. Dapat din, hindi lang yun ang binasa mo, yung negatibo. Nagbasa ka rin ng mga positibo. Yun ang challenge ko sa'yo. Para hindi naman lumabas at mahalata na nagiging bias ka. Dito sa paksa na ito na sinasabi mong kung hindi masasagot, makakapaghanap ka ng iba pang ebidensya, you would spill it out, at baka mas marami pang magsalita. Doon pa lang sa lahat ng yun negatibo na. Kaya hindi mo masisisi kung bakit nakapagsalita, nakapagribatal ng mga salita si Kuya Bal. Nagpo-post ng ganito, bubarahin, nagpo-post ng ganito, delete, at natutuwa ka pa ng gano'n dahil pinagsasabihan mo si Kuya Bal na parang isip bata. Nagbubura, nagpo-post, nagbubura, nagpo-post. At dahil sa lahat ng yan, ng mga negatibong ibinabato sa Kalingap, na-provoke si Kuya Bal. Tao lamang si Kuya Bal, pero hindi ko sinasabi na kung mayroon man siya nagawang mali, kagaya ng pagbabanta sa pamilya, kung ito man ay totoo o seryoso, ang mali ay mali. Pero hindi lahat ng nakikita natin sa tingin natin mali ay finally mali na talaga. Kaya nga iniimbestigahan yan. Kaya nga tinitimbang yan sa korte. Kagaya na lamang ng ginagawa ni Kuya Bal. Ayan, tinitimbang yan. O diba? Sayaw pa lang, tumitimbang-timbang na si Kuya Bal. Doon pa lang panalo na.